mahalaga ang pera. Hindi tayo mamumuhay sa buhay kung wala tayong pera. Amen po ba? Bakit sinabi magbukhang pera? Huwag kayong magbukhang pera. Hindi po masama ang pera. Pero tingnan niyo po yung salita na ginagamit. Mukhang pera. Baka wala na po tayong iniisip kundi pera. Hindi masama ang pera. Ano po? Yan po ay kailangan ng tao. Kaya nga po tayo nagpapakahirap. Magtrabaho, no? Araw at gabi. Magnegosyo. Dahil sa pera. Bakit hindi ko dapat mahalin ito? Dapat masayahan ka kung ano mang nasa iyo. Ang sabi po doon, no? Natingnan po natin talatang 5. Yan. Tingnan niyo po yung pangako ng Diyos, mga kapatid. Alam ng Diyos yan. Wala tayong maitatago sa Diyos. Tingnan niyo po, kaya niya nabanggit yan, no? Ang pagsama ng Diyos, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Tingnan niyo po, nasaan ang Diyos? Sa panahon na yan, na ikaw ay kumikita ng salapi. Nasaan siya? Nasa malayo po ba? Nasa bandang malapit sa iyo? Tingnan niyo po, bakit sinabi ng salita ng Diyos yan? At masiyang ka. Sabi niya, no? Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwanan. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sunod na talata. Ang pagtulong. Tingnan niyo po ang Diyos kung nasaan po siya. Ang pagtulong ng Diyos. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Verse 6. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Tingnan niyo po kung nasaan ang Diyos, mga kapatid. Nasa iyo ang Diyos. Nakikipamuhay sa iyo ang Diyos. Amen. Hallelujah. Wala ang Diyos doon sa lugar na yun. Wala dyan. Kung hindi kasama mo ang Diyos. Kapatid, balikan nga natin. Diyan po, no? Sabi niya, ang salita ay naging tao at nakipamuhay sa piling namin. Sa isinulat na may akda sa Hebreo, sabi niya, verse 5, kapatid. Yan, no? Sabi niya, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Verse 6. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Tingnan niyo po kung nasaan ang Diyos. Ano ang magagawa sa akin ng tao? God is with us, mga kapatid. Kasama mo ang Diyos. Katulong mo ang Diyos. Katuwang mo ang Diyos, mga kapatid. Kaya niya sinabi ang mga salitang yan. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot.
Ay kung minsan nga ano po, kayod dito, kayod doon, umaga, gabi. Wala naman pong masama, no? Nagtatrabaho siya para kumita ng salapi. Nakalimutan niya yung pangako ng Panginoon. Kasama kita eh. Ako ang tumutulong sa iyo. Tingnan niyo po yan, no? Iniba-iba lang po ang termino ng salita na ginamit. Kay John, sabi niya gano'n, no? Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Puspos siya ng kaluwalhatian, kadakilaan, at karangalan. Yan po, sinasabi po yan, ha? Amen po ba? Nakuha niyo po? Yan, ha? May tumutulong sa inyo. May kumakatab po sa inyong pangangailangan. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Okay, tuloy tayo, mga kapatid. Ang salita tungkol sa pamumuno. Leader. Hindi basta-basta po ang katayuan ng mga leader, no? Isinulat na may akda upang ipaabot sa mga bumabasa at nag-aaral lang aklat na ito na igalang. Tignan niyo po instruction para sa mga leader. Igalang at sundin ang mga espiritual na namumuno sa kanilang iglesia. Sa talata 7, sinasabi po, tayo'y maglingkod. Wala nang katapusan yung sinasabing paalala ng Diyos tungkol sa paglilingkod, pagsaserve na po. Matagal po yan, no? Nakaraang Sunday po, no? Inulit po yan ng ating senior pastor. Tayo'y maglingkod bilang isang halimbawa. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ang kanilang pananampalataya. Magpasakop kayo sa mga namamahala. Talatang 17. Sa inyo sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Masdan niyo po, no? Tingnan niyo po yung mga leader na tumatayo. Kahit po kayo na nandiyan po sa inyong mga tahanan, yung may mga edad na po, no? Medyo hindi na po makakilala. Pero may mga kabataan po, naniniwala ako, na nandiyan kayo sa inyong mga tahanan. Sabi po, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Malaki po ang ginagampanan ng mga leader ng iglesia. Napapansin niyo po ba kapag may nawawala? Hinahanap natin. Pinipilit natin silang maabot. May 100 tupa ka. Iiwanan mo yung 99 at pipilitin mong maabot yung nawawalang isa. At kapag ka naabot mo na yung tupa na hinahanap mo, aalmahan ka pa. Na-experience niyo po ba yung kalagayan ng mga leader? Yung nawawala ang siyang hinahanap, pero yun ang dito, hindi na po. Hindi na po. Dahil nakikita namin kayo. Pero yung wala po, aalmahan ka pa kapag nakita mo kung saan lupalop.
Na-experience niyo po ba yan? Hindi po ba masakit yun sa atin? Napakasakit po nun sa mga leader. Kinakausap mo ng maayos. Ganyan ang kalang expression ng isang bagito. Mga kapatid, mahirap ang katayuan ng mga leader. Nagsusumikap sila na turuan ang mga kapatiran natin. Yan po ay mga na-experience po namin yan. Even kasahan ka ng baril. Kung ang ating kaisipan po ay hindi magiging malawak sa mga sitwasyong yan, mga kapatid, bibigay ka. Sasabihin mo, ayaw mo na. Ayaw mo na. Kaya po, sabi dyan po sa verse 17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala. Sa inyo sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati. Alam niyo po ba yung kapighatian ng isang tao? Na para bagay yung meron kang kimkim na galit pero hindi mo maibulalas. Namimigati. Napakasakit po nun. Ayaw mo magbitiw ng masamang pangungusap. Kaya kinikim-kim mo na lang. Na-experience mo po ba natin ito? Napakahirap po nito. At hindi ito makakabuti sa inyo mga kapatid. Kapag ang leader ay sa sobrang kapighatian at yan po ay bumigay, alam niyo po ba hindi makakabuti para sa atin? Isinulat din ng mga, meron pong kukurikin tayong word po. Isinulat din ng may akda. Correct na lang po, na may akda na ipanalangin ang mga espiritual na namumuno sa labas ng iglesia. Hindi lamang sa loob ng iglesia at maging sa labas. Sabi po sa mga talatang 18, 19. Tinutukoy nito ang kanyang sarili na sumulat. Yan, tinutukoy nito yung may akda po. Ipanalangin ninyo kami na nakatitiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Sandali lang po. Yan sa higit inihiling ko sa inyo ko na ang mga pangaral kong ito sapagkat hindi naman gaanong mahaba ang sulat na ito. Balikan po natin yung mga unang talata po. Balikan lang po natin. Sister. Yan. Okay, no? Prayer request po, ha?
Nakikita niyo po ba yan nasa inyong screen? Ano po yung binabanggit dyan? Malinis na budhi at mabuhay na matuwid. Kailangan po yan ng mga leader na ipinapanalangin natin sila. Mga kapatid, sinasabi po dyan na may akda, manatiling malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Yan po ay kabilin-bilinan na may akda. Baka hindi na po natin na isasagawa, mga kapatid. Nakakalungkot naman. Nakakala natin sa isang tumatayo sa harapan ninyo ay malakas. Huwag po, mga kapatid. Bagkos ipanalangin natin ang mga leader na manatiling malinis ang kanilang budhi at namumuhay ng matuwid. Susunod, kapatid. Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo na ako'y makabalik agad sa inyo. Parang simpleng-simple lang kung basahin. I-consider niyo po sa inyo mga panalangin. Ang kaligtasan po ng bawat isa sa atin, kung sila'y nalalayo, babalik. Ang ito niyo po yung kalakaran ng iglesia. May pumupunta sa ibayong bansa, ibayong lugar, ikinoconsider natin, ipinapanalangin sila na maging ligtas ang kanilang muling pagbabalik. Sa susunod na talata, mga kapatid, hinihiling ko na pagtiyagaan ninyong pakinggan ang mga pangalan mahaba ang sulat na ito. Susunod na talata, tinutukoy nito si Timoteo. Tingnan niyo po noon naging buhay ni Timoteo. Si Pablo, nabilanggo. Si Timoteo, nabilanggo rin po. Napakasakit po na naging buhay nila. Napakasakit. At kung darating siya agad, isasama ko siya pagparito ko riyan. Wala na po yung mga taong yan. Pero naisasalarawan po natin, no? Bilang pag-uugali natin, no? Kung papaano natin i-estima ang mga nanggagaling sa labas o saan man panig ng bansa sila nanggagaling. Kapatid, susunod. Ikumusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng hinirang ng Diyos. Sa mga kapatiran natin, no? Sa Italia, sa ibang bansa po, tingnan niyo po, no? Pinapaabot nila ang kanilang pangungumusta. Yan po'y kinaugalian ng mga Hudyo. Hindi po ba natin napapansin, mga kapatid, kapag tayo lumalabas? Kumusta mo na lang kami, ha? Doon sa mga kapatid natin nasa Greek. Kumusta mo kami? Kaya halimbawa po ito, no? Kumusta mo na lang kami kila Ate Lucila, nasa Amerika. Pinapaabot po. Yan po'y kinaugalian ng mga Hudyo. Hallelujah.
po ba napakagandang pag-uugali? Hindi katulad nung iba, ano po, para makita niyo po yung negative, positive. Yun. Pangit po kapag negatibo po yung ginamit eh. Hayaan mo na sila doon. Yung mga pangungusap na mapagpapala ka ba doon sa ganung pangungusap? Hayaan mo na sila doon. Mga kapatid, baka ibang klaseng turo po yun, mga katuruan. Opo, nasasagap nyo. Para bang wala tayong pakialam. Hindi po mga kapatid natin yan eh. Hindi po ba? Dito ko na lamang po, puputulin po yung aking preaching po. Lumabis na po ako ng 4 minutes. Okay, tayo po tayong lahat.